Magandang umaga po sa inyong lahat. Linggo na naman pong muli at muli tayong magsasama-sama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Maraming pong salamat sa inyong pakikinig at patuloy na pagsubaybay sa gawain pong ito ng Panginoon. At himo ko po sa inyong lahat. I would like to encourage each and every one of you na kung maaari po ay kung wala po ang inyong mga mahal sa buhay sa inyong tahanan, ay pwede nyo silang i-text o hindi kaya padala ng mensahe sa inyong mga messenger or just simply share this live streaming sa inyong mga kakilala at mga mahal sa buhay. At ngayon pong oras na ito ay nais ko po kayong anyayahan na makibukas ng inyong mga Biblia sa aklat po ng mga Gawa, Kapitulo 11, ang talatay 29 hanggang 30. I'll be reading from the English Standard Version. Ganito po ang pagkakasabi. So the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. Verse 30. And they did so, sending it to the elders by the hand of Barnabas and Saul. Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang salita. Pwede po bang tayong lahat ay manalangin at ilingin po natin sa Diyos na gabayan po tayo as we go on with our study. Maraming salamat Ama ngayong pong oras na ito na kami po ay iyong sinasamahan at patuloy na sasamahan. Dalangin po namin na ang iyong banal na Espiritu ang siyang maging dakilang guru po namin at maunawaan po namin ang mensaheng aming pag-uusapan. Pagpalain mong patuloy kaming lahat at maunawaan po namin ang iyong banal na kalooban sa aming lahat. We entrust to you the remaining part of our study. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, this is our prayer. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay napakahalaga. At nais ko pong ipaalam sa inyong lahat, ang ating tema sa loob ng taong ito ng 2020 ay Making Jesus Famous. And monthly po ay meron po tayong mga temang tinatalakay. At ngayon pong buwan ng June, ang ating tema ay Making Jesus Famous Through Our Finances. So, pwede ba na ang Panginoong Jesus ay makilala sa magitan ng mga pananalapi na mayroon tayo? Maliit man o malaki ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin? Yes, of course. Ang Panginoon ay magiging famous kung gagamitin po nating tama at naayon sa kanyang banal na kalooban ang bawat resources o dili kaya finances na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. At ngayon pong oras na ito ang ating pag-uusapan is about the believer's generosity. Alam po ba ninyo na kalooban ng Panginoon na tayong mga mananampalataya ay maging masagana po tayo sa pagbibigay. God wants us to be generous in our giving. Alam niyo po, maaaring kayo magtanong, Pastor, yung bang isang mananampalataya kahit hindi siya mayaman, ay pwede ba rin ba siyang maging generous? Of course, yes. Pwede tayo maging generous kahit hindi tayo mayaman, kahit hindi po madami po ang salaping meron ho tayo. Sapagkat ang generosity po, hindi ho nasusukat doon po sa halaga na meron tayo o ibinibigay po ng bawat isa sa atin. So ngayon pong oras na ito ay susuriin po natin sa banal na kasulatan yung mga mananampalataya. And they were considered to be generous in their giving. Doon po sa mga Gawa, Kapitulo 11, particular na po sa unang dalawang teksto na ating binasa, ay makikita ho natin dito that the believers demonstrated generosity in their community. Napakaganda po na pag-aralan po natin ito sa mga sandaling ito. Mga kapatid, mga minamahal, dito po sa Acts chapter 11, this is the very first time na ang mga mananampalataya o kalipunan ng mga sumasampalataya kay Jesus ay tinawag na Christian. This is the very first time wherein they were called Christians. At ang pagtawag sa kanila ng Christians ay di ho complementary
ito po ay may kasamang panguuyam. Okay? So, sila po ay tinawag na Christians. It is not to complement their character or their group. Ito po ay panguuyam sa kanila. Pero ganun pa man ay gusto ko pong matanong natin at makita the generosity that they demonstrated in their community. Pag-aralan po natin at tingnan bakit po natin nasabi that these people or the believers are called to be generous. First of all, number one, because everyone gave. Ayon po doon sa ating talatang binasa sa talatang 29. Babalikan ko po. Because they were a giving community. Sila po ay isang komunidad na sila po ay very generous in their giving. Nabalikan ko po. Acts 11:29. So the disciples determined, everyone according to his ability, to send relief to the brothers living in Judea. So maliwanag pong binanggit po sa Biblia na ang bawat isa sa kanila ay nagbigay. Alright? Ito po'y napakagandang paalala sa ating lahat. So this practice was not relegated to the leadership or to the mature Christian. It was for everyone. Alam niyo, pwede po tayong magbigay at tayo pwede maging generous sa pagbibigay. Hindi po dito pinag-uusapan yung ikaw ay head of the family, ikaw ang siyang pinaka-pangulo ng pamilya. Ang pagbibigay ho ay hindi po ito ang sukatan. Kung kayo po ay isang pamilya, lahat po tayo ay nais ng Diyos na matutong magbigay. Magmula sa tatay, sa nanay, kay kuya, si ate. O maliban na lamang kung kayo as a family, yung inyong mga blessing na tinanggap mula sa Panginoon, inyong pinagsasama-sama, and then mula o doon sa pinagsama-sama nating binigay, ay doon natin pinag-uusapan yung ibibigay natin sa Panginoon. So makita po natin that they were united in their giving. Sila po, excuse me, sila po ay nagkakaisa sa kanilang pagbibigay. Everyone was committed to give. At ito po ang napakagandang balita. Ito po mga mananampalatayang ito, mga kapatid, mga milamahal, sa Antioch. Sila po ay mga mananampalataya less than a year. So wala pa ho silang isang taon. But they were so generous in their giving. So imagine kung anong impact ang kayang dalhin po niyan sa panahon po natin if we all believers of Jesus Christ, tayong lahat will be committed in our giving. So ang church ay masusustain. I mean, yung iglesia ay magpapatuloy ang pinagagawa ng Panginoon, anuman ang sitwasyon, anuman ang kinakaharap. Katulad po dito. So mayroon pong COVID-19, mayroong lockdown, marami po walang trabaho. Pero ang church ay dapat magpatuloy. So paano ito nakapagpapatuloy? At tandaan po natin, ang iglesia ng Panginoon, hindi naman siya mag-ooperate kung walang pera. Pero bakit nakapagpapatuloy? Nagagawa yung dapat gawin. Because we understand the Bible. Naunawaan natin that we must be generous kahit na ano ang kalagayan, ano ang ating kinakaharap. Katulad po sa ating iglesia. Oo, dati malaki po ang offering po natin, tithes and offering natin paglinggo. Pero naiba po na nagkaroon ng lockdown. Yung iba po ay nakalimutan na gawin yung kanilang tungkulin bilang mananampalataya. Pero hindi ho lahat. Naroon po yung ating mga kapatid. Kaya po yung ating mga manggagawa na sila po ay nag-full time, iniwanan ng kanilang trabaho, nagpapatuloy. Bakit? Kasi po sila tumatanggap ng kanilang sahod. At paano nangyayari yun? Sapagkat mayroon tayong mga kapatid at mga mananampalataya that they are generous in their giving. They bring their tithes, they send their tithes and offering. Okay? Kaya nakapagpapatuloy ang gawain. Umuupa ang bahay-sambahan. Bumabayad sa Meralco, bumabayad sa Maynila at kung ano-ano pa. Pero bakit nakapagpapatuloy? Because the believers are united to give, to the church.
in our church, most particularly. So, kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat meron tayong ganong klase ng pagnanasa. They were united in their giving. So, bawat isa sa kanila nagbigay. At yun po ay pinakita ng mga kapatid sa Antioch. So, mga kapatid, ganoon din po sa panahon natin ngayon. Alam niyo po, according to the Barna Research Group, ito po ang findings nila, 9% of born-again Christians gave at least 10% of their income through a local church. Statistics went on to say, while 9% professed to give 10% of their income, the study revealed that only 2 to 3% actually did. So, yun po yung sakit. Hindi po lahat ng pumupunta sa church are generous giver and faithful to their commitment to God. So, mantakin mo, 2 to 3% lamang ang nagbibigay ng kanilang tithes and offering. So, what we have in our churches is not a giving problem. We have a Christ-like problem. Alam po natin na ang ating Diyos ay Diyos na mapagbigay. Ang ating Amang nasa langit is a generous God. And the proof of His generosity, He gave His only begotten Son. Mantakin nyo, nag-iisa na lamang yung kanyang anak. Ibinigay pa at namatay, isinakripisyo ang buhay sa ikaliligtas nating lahat. Yan ang example ng generosity na pinakita ng ating Diyos. When we are conformed to His image, ito magandang balita. Alright? Generosity will overflow. Kaya nga sabi po ni Joyce Meyer, when we give, we are like God. Kaya pag tayo generous sa ating pagbibigay, katulad tayo at tinahalin tulad tayo sa Diyos. Pangalawa, everyone gave from the heart. So, bawat isa sa kanila ay nagbigay mula sa puso. Pastor, pwede ba tayo magbigay na wala sa puso? Oo, pwede kang magbigay na wala sa puso. Pwede kang magbigay na walang pagmamahal. Pero ang tunay na nagmamahal, siguradong magbibigay. And Acts verse 29 ang sabi, 11 verse 29, chapter 11 verse 29, so the disciples determined. So yun po yung binanggit. They were determined to give. Determinado ho sila na magbigay. Alam nyo ang ibig pong sabihin nito, sa original na lingwahe, they decided in their heart first before they give. So, tiniyak muna nila sa kaloob-looban nila bago sila magbigay. Kaya kailangan po yung mga mananampalataya na tunay na generous, nagmumula po sa loob yun at lumalabas. You see that? Now, there are three important principles that reveal giving to be a matter of the heart. So, pagbibigay po is a matter of the heart. Now, I would like to declare this statement. God doesn't need our money. Ang Diyos ay hindi kailangan niya ang ating pera. Bakit? Siyang may-ari ng lahat. What we have comes from the Lord. Kung ano mayroon tayo, lahat yan ay galing sa Diyos. Wala tayong mag-ari. Let me prove it to you. Ang sabi po ng Psalms 50 verse 10 hanggang 12, for every beast of the forest is mine, the cattle on 1,000 hills. Verse 11, I know all the words of the hills, and all that moves in the field is mine. Verse 1, if I were hungry, I would not tell you, for the world and its fullness are mine. So, ang mundo at ang lahat ng nandito, pag-aari ng Diyos. So, mayroon ka bang pag-aari? O, maaari nakatitulo sa iyo ang lupa. Pero lahat ng yan ay pag-aari pa rin ng Diyos at pinagkatiwala sa iyo. O tinin yung sabi ng Psalms 24 verse 1, the earth and everything on it belong to the Lord. The world and its people belong to Him. So pati ikaw, pag-aari ng Diyos. Hindi ka pag-aari ni Satanas. We are all properties of God. So the reality is that God owns everything
and we own nothing. Yun po yung totoo. Pag-aari ng Diyos ang lahat, wala tayong pag-aari. Ngayon ang tanong ay, why then do you suppose God wants you to give? So, kung pag-aari lahat ang Diyos yan, at pinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos, kaya tayo stewards lang ng Diyos. Kaya kapatid, yung pera mayroon ka, ano man mayroon sa'yo, pinagkatiwala ng Diyos is, and one day, magsusulit ka sa Diyos, kaya matindi po ang pananagutan natin sa Panginoon. So ngayon, ang tanong ay, bakit tayo sa Diyos na tayo magbigay? Okay, God is giving us the invitation to join in this activity. So, bakit tayo ninanais ng Diyos na maging generous in our giving? Dahil iniimbitahan tayo ng Diyos na maging bahagi sa kanyang mga gawain. Now, let me read to you Philippians 1:3 hanggang 5. I thank my God in all my remembrance of you. Verse 4, always in every prayer of mine for you, all making my prayer with joy, because of your partnership in the gospel from the first day until now. So mga kapatid, the reason why God wants us to be generous in our giving, because God wants us to be partner in preaching the gospel. So that is one of the reasons why we give. Because God is inviting us, encouraging us to be a partner of God and preaching and sharing the gospel. And why do we need to preach the gospel? Paul said in Romans 1:16, for I am not ashamed to preach the gospel. Why? For this is the power of God unto salvation. Walang ibang magliligtas sa atin, walang ibang mensahe na magdadala sa atin sa langit maliban sa Ebanghelyo. Kaya nga inihimok natin ang ating pamahalaan. Inalaw natin na magbukas yung pugo. Inalaw natin na magbukas sa mga mall. Why not allow the opening of churches? Anyway, may separation ng church at saka state. At ang churches naman po ay sila yung mga taong sumusunod sa mga panuntunan or protocols na ibinibigay ng government. Kaya kung mayroong dapat magbukas ngayon na samahan, yan po yung church, mga kaibigan, mahal na Pangulo. Kung mayroong makakatulong sa ating bansa, yan po ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na nananalangin at naniniwala na ang problema natin ay spiritual at ang solusyon ay spiritual at ang tanging makakasolusyon sa problema natin sa ating bansa ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya wag mo natin pigilan. As long as that the church will follow the protocols imposed by the state, wag mo tayong mabahala dahil ang mga Kristiyanong mga masunurin. Yung hindi sumusunod, hindi sila po totoong Kristiyano dahil ang totoong Kristiyano ay mayroong pong damdamin, mayroong nature ng Diyos. Ang Diyos ay matino at maayos. Ang mga Kristiyano ay maayos din. Salamat po. At alam nyo, napakaganda. The Philippians church shared join in God's activity through Paul's life in the ministry of Paul. Kaya ang Philippian church is a partner and propagating the gospel. So that's the reason why God wants us to give. Because God wants you to be partner and spreading the good news. Philippians chapter 4, verse 15 hanggang 16. Marami sa atin, we are quoting Philippians 4:19. Pero nakalimutan natin, bago ka magkaroon ng karapatan na ang kinid that God will supply all your needs, you must be in partnership. Kailangan ikaw ay kapartner ng Diyos sa kanyang gawain. I hope and I pray that this revelation will be in your heart today as you listen right now. Philippians chapter 4, verse 15 hanggang 16. And you Philippians yourselves know that in the beginning of the gospel, when I left Macedonia, no church entered into partnership with me in giving and receiving except you only. Nakita nyo? Kapartner ni Paul ang mga taga-Pilipos. Verse 16,
Even in Thessalonica, you sent me help for my needs once and again. You see that? Kaya napakahalaga, dapat maintindihan ito ng bawat miyembro, ng bawat samahan at simbahan sa Pilipinas. Mga Christian churches, you must understand and realize before claiming Philippians 4:19 that God will supply all our needs, we must be a partner of God's minister. We must be in partnership in propagating the gospel of the Lord. In our text, the believers in Antioch heard from God. Alam niyo, you will not be generous in giving hanggat hindi po natin naririnig ang tinig ng Panginoon. Kaya napakahalaga yung nakikinig tayo sa tinig ng Panginoon. You can find that in verse 28 ng Acts chapter 11. So napakahalaga. God doesn't need us. Listen, God doesn't need us, but He has chosen by His grace to involve us in His activity. And one of the ways we get involved is through giving. You see that? Iniimbitahan tayo ng Diyos sa Kanyang biyaya na tayo ay maging kabahagi sa mga pinagagawa niya dito sa lupa. Ang sabi po ni Charles Stanley, napakaganda. God provides for His people through His people. So, let me repeat his statement. Sabi po ni Charles Stanley, God provides for His people through His people. Napakaganda po. Alam niyo po, ang Diyos ay natutuwa sa ating pagbibigay. You know why? Because it reveals our heart towards Him and His activity in the world. Kapag tayo po pala nagbibigay, pinakapahal dati, yung ating damdamin na tayo ho ay para sa Kanya at tayo po ay kabahagi niya sa Kanyang pinagagawa sa mundo ito. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, tingnan niyo yung sabi ng Bible. Each one must give as he has made up in his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, nais ng Diyos na tayo ho ay magbigay, hindi ho napipilitan. We must be cheerful giver. He loves a cheerful giver. Kinatutuwaan ng Diyos na nagbibigay ng masaya. It brings God great joy when we give with a cheerful heart. So, natutuwa ang Diyos pag nagbibigay tayo ng masaya. No other type of giving brings Him pleasure. So, nakita ho ninyo, dapat nagbibigay ho tayo ng masaya. Kahit meron tayong mga pinagdadaanan, may trials tayo, magbigay ho tayo ng masaya. Anyway, ang Diyos, pag tayo nagbibigay, may pangako siya. Pag nagbigay ka, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng siksik, pikpik, liglig, at ng uungapaw. Pangatlo, everyone gave according to their ability. So, ibig sabihin, pag nagbibigay tayo, hindi tayo pipilitin ng Diyos na magbigay ng wala ka at hindi mo kaya. Balikan natin yung verse 29. Tingnan niyo ha. So, the disciples determined everyone according to his ability to send relief to the brothers living in Judea. Now, may dalawang principles na dapat po natin maunawaan. Principle number 1, God's people have always regularly given a portion of what God has given to them. So, ang Diyos, doon pa man sa lumang tipan, mayroon nang itinalaga ang Diyos sa kanila kung magkano ang kanilang ibibigay. The reality is that through the Old Testament law, included giving, it did not institute giving. Why? Because giving was instituted long before the law was given. Akala ng marami, yung pagbigay daw ng tithes and offering, doon lang yan sa batas. Sa panahon ni Moses, mali po. Bago pa ang batas, ay nagbibigay na sila. For example, si Abraham mo ay 430 years before God gave the law kay Moses, nagbibigay na ho si Abraham. Kaya ho yung pagbibigay ng tithes and offering, it was not instituted during the giving of the law. Hindi po. 430 years before the law, si Abraham nagbibigay na. Genesis 14 verse 20. And blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And Abram, bago siya naging Abraham ang kanyang pangalan, gave him a tenth of everything. So nagbigay siya ng 10 bahagi of everything. Take note, tenth of everything. So ibig sabihin lahat, kung ano mayroon yan, tinatakinig ang isa doon sa Diyos. Gets nyo?
binigyan siya ng, halimbawa, 10 tupa, okay? 10 tupa, 10 tupa, 10 tupa, 1 tupa nun kay Lord. Everything na ibigay ng Diyos sa atin, I have to give 10 of it to the, 10% of it to the Lord. So now, halimbawa, binigyan ka ng 100, ang 10 nun kay Lord. Ganun lang kasimple. Alright. Jacob gave a 10 to God. Yung kanyang apo, okay? Nagbigay. Genesis 28:22. And this is the on which I have set up for a pillar shall be God's house, and all that you give me, I will give a full 10 to you. A full, hindi po half. Mayroon po akong alam ng mga Kristyano, ang binibigay nila, hati-hati. Hindi po pwede yun. Pag nagbibigay tayo kay Lord, a generous giver will give a 10. Hindi po half, kundi buo. Okay? Buo po. Giving was expected under the law. So, yung pagbibigay ng tithes, expected na yan under the law. But before the law, 430 years, nandun na ho yung pagbibigay. Tingnan niyo po, Deuteronomy 16 verse 17, every man shall give as he is able, according to the blessing of the Lord your God, that He has given you. So makita niyo, ang bibigyan niyo lang po ng ibibigay niyo lang kay Lord kung ano yung ibinless sa'yo. Halimbawa, ikaw ay asawa, pwede pa rin magbigay kayo. Binigyan ka ng asawa mo. So you can have, okay, binigyan ka ng pera ng asawa mo. Bukod doon sa pamamalingki mo, gagastusin nyo. Yung binigay ng asawa mo, you can give your tithes. Kaya nga, ang pagbibigay, hindi lamang sa tatay, hindi lamang sa nanay. I mean, sa tatay, pati sa nanay pwede. Pati sa mga anak. Mga anak, binigyan kayo ng mga magulang ninyo ng pera. Meron po doon dapat simulan po ninyong magbigay para kay Lord. At yan ay kalalakhan ninyo, and you will be practicing that in your life, and you will see the blessing behind generous giving. Alright? The law required the children of Israel to give a percentage of what they had to the Lord is starting with 10%. Ang sabi po nila, sa New Testament naman yung nice lang yung hindi 10%. Oh, lab percent daw. Abay, basahin mo sa Biblia, sa New Testament, ang lab percent is not the tithes, it is the offering. Your tithes, or the tithes that you pay to the Lord is not yours. The 10% is holy and it belongs to God. Kaya hindi po dapat ginagalawa ang tithes. At pag nagtatides ho kayo, wala pa ho kayong binhi na tinatanim. Yung iba sa atin nagbibigay ng tithes and we are expecting the blessing. Hindi ho tayo tatanggap ng blessing hanggat wala ho yung offering, because the seed that we plant is the offering. Basahin yung 2 Corinthians chapter 8 and 2 Corinthians chapter 9 and 1 Corinthians chapter 16. So mga kapatid, mga minamahal, gusto ko pong maintindihan po natin at maunawaan na ito. When we give our tithes, okay, we are preparing the place where we'll be planting our seed. Sinasaway ng Diyos ang lahat ng mananakmal. Pero wala pa kayong seed. Ang seed ay yung offering po natin. Kaya pag nabigay kayo ng tithes, sasabihin natin, ba't pastoran ka ngayon? Wala pa akong inaani. Paano ka aani? Inihanda lang ni Lord yung taniman. Sinasaway ng Diyos sa mga mananakmal. Pero wala kang seed. Pag walang seed, ang taniman ay wala akong tutubo at wala akong mamumunga. Kaya begin to give your tithes and begin to give your offering. Alright. Throughout the history of man's relationship with God, people have given to the Lord out of what the Lord has given to them. So, ibig sabihin, sila po'y nagbibigay kung ano binigay ni Lord. Meron po ako narinig, bibigay daw siya kay Lord dahil sigurado. Excuse me, babalik ng Diyos. Kaya mangutang muna siya at ibibigay kay Lord. Mali po. Ang ibibigay mo kung ano yung binigay ng Diyos sa'yo. Yung binless yun. Now, basic guidelines to consider when examining your own giving. First, the tithe. That is the 10% of your income belongs to the Lord. Leviticus 27:30, it belongs to the Lord. A tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So when you pay your tithes, you do it, okay, regularly. Why? It belongs to Him. Then your offering. Ano yung offering? It is an expression of my love for Jesus and my gratitude for all that He has done in my life. So I give offerings over above the 10%. Okay?
So you pay your tithes, that is the 10%, and then you give your offerings, which is your seed, na magiging daan para ikaw ay money. Principle number 2, God's people have sometimes sacrificed to give beyond their ability, sometimes a sacrifice. Kaya meron ho tayong mga sacrificial giving. Now, tingnan nyo ang 2 Corinthians chapter 8, verse 2 hanggang 3. They have been severely tested by the troubles they went through. But their joy was so great that they were extremely generous in giving even though they are very poor. Sa kabila na sila mahirap. They were extremely generous in their giving. Okay? Verse 3, I can assure you that they give as much as they could and even more they could of their own free will. So makinig kayo. Akala ng marami pag mahirap ka, hindi ka makapagbibigay. Eto, mga kapatid na mahihirap. They were extravagant. They are so generous in giving. Nakiusap pa nga sila sa mga lingkod ng Diyos kung pwedeng magbigay. You see that? Mahirap na sila. Pero nag-overflow yung kagalakan magbigay. Bakit? Anong reason? First of all, they gave themselves to God and to the servants of God. 1 Chronicles 21:24. But the king replied to Arauna, no, I insist paying to send relief to the brothers living in Judea. They serve God through giving. Sila ay naglingkod sa Diyos sa magitan ng pagbibigay. Alam niyo, the word for relief na ginamit po sa talatang ating binasa ay diakonia ang ginamit sa Greek, which comes from the root meaning service. So, they saw their giving not as a giving to the church, but giving through the church in service to others. You see that? So when you give to a church, you are not giving to a church, but through a church to serve others and expand God's kingdom. So yun po yung totoo. Okay? At bilang magtatapos, dahil may sila po ang ating oras, how is your giving to God? Are you giving to God generously? Does your giving demonstrate the person of Jesus in your life? Yung pagbibigay mo ba, nakikita sa iyo yung Panginoon sa buhay niyo? Because when we have Christ, generosity will begin to overflow. It's about time to commit to giving from your heart. So napakahalaga po pag nagbigay tayo, dapat mula sa puso, according to your ability, as your reasonable act of service through your church for the benefit of God's kingdom. Kaya tayo nagbibigay, guys, because God wants us to be in partnership in His activity on this earth. God loves a cheerful giver, and you will be blessed by giving in a way that reflects to others what God has freely given to you. Kaibigan, kapatid, you can be generous in your giving. And I challenge you na gawin po natin ito at hindi ka bibiguin ng Diyos. Manalangin tayo. Dakilang Ama at makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong salita na aming napakinggan. Nawa po ay matutunan po namin itong patuloy at may apply sa aming buhay. At sa oras na ito, hayaan po ninyong makita sa amin si Kristo as we generously give to the church and to the people. Salamat po. We give you all the praise and the glory in Jesus' name. Amen. Ngayon po ay dadako tayo sa ating Holy Communion. And let me read to you 1 Corinthians chapter 11, verses 23, patuloy. For I received from the Lord that I also pass on to you, that the Lord Jesus, on the night in which He was betrayed, took bread. Verse 24, and after He had given thanks, He broke it and said, This is my body which is for you. Do this in remembrance of me. Verse 25. In the same way, He also took the cup after supper, saying, This cup is the new covenant in my blood. Do this every time you drink it in remembrance of me. Verse 26, For every time you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So, kunin po natin yung ating mga tinapay. Ito po ang hawak po natin ay simbolo ng katawan ng Panginoong Jesucristo. At ang magandang balita na nais kong sabihin sa inyo,
Ang Panginoong Jesucristo ay nagkaroon ng mga latay at sugat, at sa kanyang mga latay at sugat ay nagsigaling tayo. Unang Pedro 2:24. Praise God. So, if we will partake this with faith in our hearts, we can receive healing. Kaya sa mga sandaling ito, tayo ho ay manalangin, dakilang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Thank you so much for sending your Son Jesus Christ, and He died on the cross of Calvary. Tinanggap niya mga sugat at latay, at dahil dito ay nagkaroon kami ng katiyakan ng kagalingan ng lahat ng aming sakit at karamdaman. Lord, as we partake this bread, a symbol of your body, we declare good health, and we declare if our brothers and sisters who are sick today, they will receive healing in Jesus' name. Sabay-sabay po natin kainin ang tinapay. Nguyain po ninyo. At kayo naman po, narito po ang katas ng ubas. Isang simbolo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Napakahalaga po na ang dugo ng Panginoong Jesus ay tumigi sa krus ng Kalbaryo. Dahil sabi po ng Biblia, dahil sa pagtigis ng dugo ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng katubusan. Nagkaroon tayo ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. At higit sa lahat, nagkaroon tayo ng mainam na tipan. So as we partake this wine as a symbol of the blood of Jesus Christ, ay idinidikala po natin na tayo'y tinubos, nilinis at pinatawad. Maraming salamat, Ama, sapagkat inayaan niyong tumigis ang dugo ni Kristo, at dahil dito ay nagkaroon kami ng kapatawaran at katubusan ng aming mga kasalanan. Salamat po as we partake this wine as a symbol of your blood. We declare that all the promises given for all of us ay mayroong katiyakan na ito'y aming nakanta na at patuloy na makakamtan. Salamat po, pagpalain mo kaming lahat as we partake this wine as a symbol of your blood in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin inumin. Salamat sa Panginoon sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo ho ay makapag-communion at alalanin ang kanyang kamatayan at ang kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming pong salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon Diyos. Mapanood sa Indo Gabos. Ito po ang inyong surugon, si Pastor Frankie Viator, nagsasabi, Shalom.